Magandang gabi sa lahat ng ating manonood. Thanks God sa isang mapagpalang gabi na ating naranasan sa araw na ito. So, binabati po namin ang lahat na nakasubaybay sa ating Bukal ng Buhay SDA Prayer Ministry Live. Sa oras na ito, at samahan niyo po kami na mag-aral ng banal na salita galing sa ating Biblia. So, bago po ang lahat, nais po namin muna magpakilala. Ako po si Aya Navarro. Ako po si Jarian Bachansila. At ako naman po si Christine May Martinez, ang presider na ngayong gabi. So, bago po kami magsimula, ay inianyayahan po namin kayo na manood, mag-watch, mag-like, share, at i-follow ang Bukal ng Buhay SDA sa FB page. Ganon din po, inaanyayahan namin kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Bukal ng Buhay at i-like ang mga videos patungkol sa pag-aaral ng ating banal na Biblia. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mga mensahe at prayer request sa comment sa ating pong Facebook Live. So, para po sa ating pagsisimula, tayo po ay pangungunahan ng ating chorister ngayong gabi na si Sister Aya Navarro. For our first song, let's sing Standing on the Promises. Standing on the promises, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. For our opening song, let's sing Sound the Battle Cry. Sound the battle cry, sing. Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your thoughts upon His holy word. Rose and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shields and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we near can fail. Rose and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done
crown and the victory won. May we wear the crown before thy face. Rose and soldiers rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud the sun. Christ is captain of the mighty throne. Let's pray. Isang mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa gabing ito na kami po binigyan niyo kami ng araw upang muling pag-aralan ng iyong salita. Lord, napapasalamat kami sa araw-araw na paggabay ninyo sa pagbibigyan niyo po sa amin ng magandang kalusugan. Dinadalangin ko, Panginoong Hesus, sa gabing ito, naway maging kapuri-puri ito sa inyo ang aming ministry ngayong gabi. Naway bigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge sa aming pag-aaral. Naway marami po kaming matutunan, marami po kaming mababaon sa aming pag-uwi. Lord, naway kayo na po siyang manguna sa amin. Ito po ang aming samat dalangin at naway inyong dinggin sa alang-alang sa iyong dakilang pangalan. Amen. Amen. So yan, muli po namin kayong binabati sa panonood ng ating Facebook Live, and inuulit po namin na isubscribe po ang Facebook page na Bukal ng Buhay SDA Church, and ganoon din po sa YouTube channel ng Bukal ng Buhay SDA. So, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan ng atin pong comment section. So, pwede po kayo mag-comment ngayon sa ating pong Facebook Live. And sa gabi pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay ang chapter 3 ng Messages to Young People, or ito po ay pinamagatan din na Seeking to Please Him. So, ito rin po ay mababasa natin sa Tagalog na version ng ating Messages to Young People, and ito po ay ang mensahe sa mga kabataan. So, sabayan niyo po kami kung meron po kayong mga libro sa inyong pong mga tahanan o sa inyong mga tabi, at buksan po natin ito sa Kabanata 3. So, amin na pong sisimulan ang pagbabasa ng ating Messages to Young People, Chapter 3. Nagsisikap na mapaluguran siya. Ang Panginoon ay may isang tanging gawain na gagawin para sa bawat isa. Habang nakikita natin ang kasamaan ng sanlibutang dinadala sa liwanag ng mga hukuman ng katarungan at inilalathala sa mga pahayagang pang-araw-araw, magpakalapit tayo sa Diyos at sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya ay manghawak sa Kanyang mga pangako. Upang ang biyaya ni Kristo ay makita sa atin, maaari tayong magkaroon ng isang impluwensyang makapangyarihan sa sanlibutan. Kung ang sumusumbat na kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin, mabibigyan tayo ng kakayahang makaakay ng mga kaluluwa na nasa kasalanan upang magbalik loob. Ang ating kasimplihan ay makagagawa ng malaki sa gawaing ito. Hindi tayo magsisikap umakyat upang magkaroon ng mataas na tungkulin o upang magtamo ng papuri ng mga tao. Ang mithiin natin ay hindi upang maging pinakadakila. Ang magiging tanging layunin natin ay upang malawalhati ang Diyos. Gagawa tayo sa buong katalinuhang ibinigay ng Diyos sa atin, na inalalagay sa ating mga sarili sa daanan ng liwanag. Nang sa gayon, ang biyaya ng Diyos ay sumaatin upang hubugin at hugisin tayo ayon sa banal na anyo. Naghihintay ang langit upang igawad ang mga pagpapala nito sa magsisipag talaga upang gawin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ng sanlibutan. Susubukin tayo. Maaari tayong tawagin upang magbantay sa gabi. Subalit, bayaan ang gayong mga panahon ay gamitin sa taimtim na pananalangin sa Diyos upang makaunawa tayo ng mga karapatan na talagang atin. So yan, dyan po nagtatapos ang ating chapter 3 ng Messages to Young People. So napakaikli, pero napakamakabuluhan ng atin pong chapter o kapitulo ng ating binasa ngayon. So ito po ay pinamagatang Seeking to Please Him. Sa Tagalog ay nagsisikap na kaluguran siya. So sino ba ang tinutukoy natin dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon.
tayo ay nagsisikap, tayo ay gumagawa para siya ay ma-glorify. Tayo ay kumikilos sa ating pang-araw-araw na buhay para siya po ay ating iangat sa ating sariling mga gawain. So, ang Panginoon, katulad nga sasabi sa chapter, ay ang Panginoon ay meron siyang special work or meron siyang isang special na gawain na inilaan sa bawat isa sa atin. Hindi lang bilang isang buong grupo, hindi lang bilang kabataan, hindi lang buong church, kundi bawat isa sa atin ay meron siyang inilaan na gawain para tayo ay tugunan iyon. So, ang ating mga gawain ay hindi natin makikita agad, hindi natin malalaman agad kung ano yung purpose talaga ng Panginoon para sa atin. Pero, kailangan nating isik or kailangan nating hanapin kung ano yung purpose ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, sa mga plano niya, at ganoon din sa lahat ng Kanyang mga ginawad sa ating mga gawain. So, sabi nga dito na ang ating impluwensya o ang ating mga binibigay na influence sa ating mga kapwa, sa ating kapwa kabataan, sa ating co-workers, kailangan yun ay maging influence sa kanila na magbibigay ng isang conviction power na ginag-glorify natin ang Panginoon. 'Di ba? So, sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangan yung mga gawain natin, yung iniata sa ating ng Panginoon, dapat i-glorify natin siya sa pamagitan ng pagpapakita, pagiging living witness natin sa ating mga kasama, sa ating mga katrabaho, sa ating mga pamilya, at sa lahat ng ating nakakasalamuha. May kita nila na tayo ay isang living witness kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin at kung gaano natin i-represent ang isang Christ-like character na may kita sa ating way of living, sa ating pamumuhay sa araw-araw. So, ano ba yung mga natutunan natin or ano pa ba yung mga ating nalaman about sa chapter na ating binasa ngayon? So, Eya, ano yung mga natutunan natin ngayong gabi? Ayun, so ang mai-share ko po is balikan po natin ang ating binasa kanina. Sabi po dito, hindi tayo magsisikap umakyat upang magkaroon ng matataas na tungkulin o upang magtamo ng papuri ng mga tao. Ayan, so sabi po doon, ang ma-share ko lang about dito sa text na ito ay, yun nga, every time may ginagawa tayo or pag nagsiserve tayo sa Panginoon, pag nagsiserve tayo dito sa simbahan or sa mga iba pa nating gawain yan sa trabaho, kagaya ng sinabi ni Sister Christine Martinez is dapat, kumbaga, hindi yung aim natin is para magmataas tayo. Kumbaga, hindi sa atin yung puri. Kasi ginagawa natin yun para sa Panginoon. Ang aim natin doon is mag-glorify siya and hindi tayo maging mapagmataas sa ating mga kapwa. Kasi lahat ng yun is galing pa din sa Panginoon, yung mga karunungan is galing pa din yun sa Kanya. And yun, kailangan natin magkaroon ng faith sa Kanya na tulungan tayo sa mga ganong gawain. Pero hindi natin yun gamitin upang magmataas sa ibang tao. Amen. So, Sister Jarian, ano yung mga iba pang natutunan mo sa ating binasa, sa ating chapter ngayong gabi? Sa akin naman, di ba nasabi niya na dapat hindi tayo magmataas. Dapat mag-seek tayo para i-please natin yung Panginoon. So, sa pagsisik natin, sa paghanap natin na upang ma-please yung Panginoon, dapat idaan po natin ito sa panalangin. Kasi sabi po dito, susubukin tayo, maaari tayong tawagin upang magbantay sa gabi, subalit bayaan ang gayong mga panon ay gamitin sa taimtim na panalangin. So, meron pa rin po tayong struggles, meron pa po tayong paghihirap, mayroon tayong mga problema na dadaanan. Pero sa pamamagitan po ng panalangin ay lahat po yun ay masusolusyonan natin at masasagot po ng Panginoon ang ating mga dalangin. So yan, amen. Napakaganda ng ating mga reflection na ating narinig sa ating mga kapatiran ngayong gabi. So, sa inyo po ba, ano po ba yung nalaman nyo or ano po ba yung mga atin pong natutunan sa atin pong binasa na chapter ngayong gabi? So, para po bilang gawing buod sa ating binasa ngayon ay katulad po ng sinabi nila na sa lahat ng ating gagawin, sa bawat iniata sa atin ng Panginoon na gawain, ay dapat hindi natin itaas ang ating sarili. Hindi natin gawin na tayo ay, hindi natin gawing goal na tayo ay isang maging mataas na tao. Hindi natin gawing goal na ginagawa ko to para mapunta ako sa isang high position. Hindi ba? So, katulad na lang ng pagiging estudyante or
pagiging isang doktor. So, hindi natin ini-earn ang pag-aaral ng pagiging doktor, kundi para tayo ay maging mataas, hindi para masabihin natin na isa akong doktor, may narating na ako sa buhay, isa akong tao na may mataas na posisyon sa ekonomiyang ito. So, hindi dapat natin gawin yon para tayo ay maitaas natin ang sarili natin. Subalit gawin natin iyon dahil ipinirepresent natin ang Panginoon. So, isipin natin na kung bakit tayo dinilagay ng Panginoon sa posisyon na ito. Maybe because ginawa akong doktor ng ating Panginoon dahil gusto niya makatulong ako sa mga taong may sakit na walang kakayanan na magpagamot sa kanilang sarili. Or maybe because gusto niya gawin talaga ng Panginoon na calling ko ang pagtulong sa mga may sakit dahil isa akong caring na person. So, isipin natin na lahat ng ginagawa natin ay ikag-glorify ng ating Panginoon at tayo ay magbibigay sa Kanya ng isang papuri sa lahat ng ating mga ginagawa at sa lahat ng ating mga narating. Sige. So, ayun. Meron pa ba tayong mga karagdagan na gusto niyong sabihin sa ating mga natakel or na pagdiskusyonan? Ayun, so dagdag ko lang din po, lagi pong natin tatandaan na hindi ito yung purpose ng pamumuhay natin dito sa sanlibutan. Maging mapagmataas tayo sa kapwa. Hindi po yun. Dahil ang purpose po natin dito is mag-gather ng mga soul. So yun po yung i-share ang word ni God. And yun nga po, nabanggit din dito na habang nakikita natin ang kasamaan ng sanlibutang dinadala sa liwanag ng mga hukuman ng katarungan at inilalathala sa mga pahayagang pang-araw-araw, magpakalapit tayo sa Diyos at sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya ay manghawak sa Kanyang mga pangako upang ang biyaya ni Kristo ay makita sa atin. So, wag po tayong magpadala sa mga makamundong bagay ngayon. Alam naman natin na sa panahon ngayon talagang hindi na maayos yung mga nangyayari. Pero dapat hindi tayo magpadala sa ganon dahil dapat tayo yung maging light ngayon sa mundo natin. And yun nga, magkaroon tayo ng faith sa Panginoon and panghawakan natin yung pangako niya kasi yun yung kumbaga magbibigay pa sa atin ng biyaya na galing sa Kanya. Amen. So, okay, yun po ang ating, katulad ng sinabi ni Sister Ea Navarro. So, atin pong malalaman dito na ang pinaparating sa atin ng ating binasa ay hindi para magmataas o magmayabang, kundi gawin natin na yung ating mga position or ang ating purpose sa buhay na ito ay mag-gather ng souls and para ma-influensyahan sila na malapit sa paanan ng ating Panginoon. So, yun lamang po and sana po ay na-bless kayo sa ating binasa ngayong gabi. So, ngayon po ay bago tayo dadako sa ating panalangin, tayo po muna ay makakarinig ng isang kanta na ibabahagi sa atin ni Sister Joy Oliverio. At ito po ay magbibigay sa atin ng isang magandang mensahe para po sa ating gabi ngayon. To Him.
So, ayan, maraming salamat, Sister Joy Oliverio, sa isang napakagandang mensahe ng kanta na iyong ibinigay sa amin. So, kami nagpapasalamat sa isang magandang paalala na sa time ng Panginoon o sa oras ng Panginoon ay tayo magtitiwala sa ating sa plans ng Panginoon sa atin. So, yun lang. So, tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer band, sa ating pong Acts prayer. So, ngayon po ay magsimula na tayo. Let's pray. Ang aming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, pinupuri ka po namin, Ama, at pinapasalamatan sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Patawad po, Ama, kung saan man po kami nagkulang, nagkasala. Patawad din po kung minsan ay nawawala ka sa aming isipan at hindi po namin nasusunod ang inyong mga utos. Panginoon, sa pagpapatuloy po ng amin pong panalangin, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng inyo pong gabay sa pang-araw-araw po naming buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na minsan po ay hindi po namin naiisip ang paano po namin kayo ipapag-glorify. Panginoon, alam po namin na kami po ay nagkukulang sa pagpapaalala sa amin sarili, na kami po dapat ay hindi magmataas sa aming mga sarili at sa aming mga kapwa. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy pong alalahanin na kayo po, Panginoon, ang nasa taas, Panginoon. Kayo po ang magbibigay sa amin ng lahat po ng kakayanan na meron kami dito sa lupa. Panginoon, sa oras po na ito, inihihiling po din namin na kami po ay bigyan ng isang magandang kalusugan. Ngayon din po, Panginoon, ng wisdom and knowledge sa lahat po ng aming ginagawa at ganyan din po sa lahat po ng desisyon na aming gagawin. Panginoon, ipinagdadasal din po namin ang lahat po ng aming kapatiran na ngayon po ay nakikinig sa aming prayer life. Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng blessings, magbigay sa kanila ng rest, ng strength. Ganon din po, Panginoon, ng faith na hindi po matitinag at hindi po matitipag ng kahit anong kaaway sa pagdetempt po, Panginoon, sa kanila. Panginoon, amin din pong pinapanalangin ang aming kapatiran ni si Sister Elsa Bachansila. Siya po, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman ngayon. Panginoon, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan at bigyan po nawa siya, Panginoon, ng sapat na isang magandang hope sa kanyang sarili na siya po, Panginoon, ay magkakaroon ng isang magandang kagalingan na manggagaling po, Panginoon, sa inyong pagpalang kamay. Panginoon, ipinagdadasal din po namin si Sister Lizelle Cunanan na ngayon po, Panginoon, ay na-admit po sa HP Hospital. Panginoon, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan. Ganun din po, Panginoon, ng lahat po ng kanyang pangailangan. Physically man po, Panginoon, mentally, spiritually, ganun din po, Panginoon, financially, Panginoon. Kayo po magbigay at mag-provide sa kanila ng kanila pong mga hinihiling ng kanilang mga puso. Ganun din po, Panginoon, ipinagdadasal namin na kayo po ang mag-provide sa amin ng lahat po ng aming pangailangan at lahat po ng aming pong desires sa aming puso, Panginoon. Panginoon, amin pong hinihiling, Panginoon, na patuloy po kaming gabayan, patuloy, Panginoon, kami na patawarin sa aming pagkukulang at pagkakasala. At Panginoon, tulungan po kami na kami po ay patuloy na lumapit sa inyo, na hindi po nagmamataas sa aming sarili, kundi po kami po, Panginoon, ay nagpapaglorify po sa inyong harapan. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoong Hesus, sa buhay at kalakasan na pinagkakalob niyo sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa pagmamahal, sa walang sawang pagmamahal ninyo sa amin, sa walang sawang pag-provide sa amin ng aming pangangailangan at sa mga blessings namin natatanggap. Napapasalamat rin po kami, Panginoong Hesus, dahil kayo ay ang aming great listener. Lagi po kayong nandyan upang pakinggan lahat ng aming mga problema, lahat ng aming mga pasasalamat sa inyo. Napapasalamat din po ako, Panginoong Hesus, dahil binigyan niyo po kami ng magandang hope. Binigyan niyo po kami ng hope na patuloy po namin yung aming buhay at kami po ay upang iserve po namin ng iyong dakilang pangalan. Lord, salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Patawad po sa aming mga pagkukulang pagkasala. Itong samot dalangin, naway inyong dinggin alang-alang sa iyong dakilang pangalan. Amen. Amen.
So yan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi sa pag-aaral ng ating banal na Biblia. Samahan niyo po ulit kami sa susunod po na aming live, 7:30 p.m. At wag niyo pong kakalimutan na mag-watch, like, share, at i-follow ang Bukal ng Buhay sa aming Facebook page. Ganon din po at i-subscribe niyo po ang YouTube channel namin na Bukal ng Buhay SDA. So yan, pinapasalamatan po namin lahat ng sumusunod at sumusubaybay sa aming Facebook Live ngayong gabi. So sila po ay sina Brother Jose Modeo, Sister Lera Joy Oliverio, Sister Nesel Navarro, Sister Monet Balaoro, Brother Piolo Balaoro, Sister MJ Cayabo, Sister Jennifer Mahilum, Sister Zandra Velasco, Brother Elomar Entia, Sister Jailin Bachansila, Sister Phoebe Jane Modeo, Jasmine Principe, and Erica Bachansila. So yan, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming Facebook Live. Sana po ay iniibitahan din po namin kayo na samahan po kami ulit sa amin pong live sa susunod na amin pong live. So yan, so kami po ay nagpapasalamat at kami po ay nagpapasalamat din sa walang sawang suporta ng amin pong mga kapatiran, sa amin pong director staff, si Brother Eric Balaoro, at sa amin pong mga kapatiran na lagi pong pupunta dito at nagsusupport sa aming live. So, din po, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang gabi at God bless. So exciting when you can have this life if you decide. The Lord can fill that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. He'll give you life that's very real. He'll give you joy that you can feel.